Naranasan mo na bang gawin ang lahat ng tama? Nag-step out ka ng faith o tumutulong ka sa iba o nagbuo ka ng isang bagay na isang makabuluhan pero biglang may sumulpot na mga setbacks. Parang si Paul sa Acts 28, katatapos lang niyang maligtas mula sa isang shipwreck pero habang tumutulong siya na magbuo ng apoy, nakagat siya ng viper. Sabi ng mga tao sa isla, "This man must be a murderer." Pero ang response ni Paul ang nagbago sa kanilang pananaw. Ang kwento na ito ay hindi lang tungkol kay Paul. It's a very powerful reminder kung paano ginagamit ni God ang mga bagay na nakakasakit sa atin para matupad ang kanyang layunin. Sa Acts 28 verse 3 to 5, Paul gathered a pile of brushwood as he put it on the fire. A viper, driven out by the heat, fastened itself on his hand. Habang nagtitipon si Paul ng mga kahoy para sa apoy, ang init ng apoy ay naglabas ng isang ahas na kumagat sa kanyang kamay. Ang apoy ay simbolo ng self-effort at purpose, pero ang parehong apoy na nagbigay ng init ang nagdala rin ng kanyang sugat. Minsan ang mga bagay na inaasahan natin magdala ng comfort, relationship, careers, or dreams ay siya ring naglalabas ng pain. Pero hindi ibig sabihin na hindi ito galing kay God. Paalala lang ito ng ating buhay sa isang fallen world na puno ng challenges. Sa Genesis 3, ang serpent, which is Nachash, ay inilarawan bilang isang deceiver or whisperer. Hanggang ngayon, ang kaaway ay bumubulong ng mga kasinungalingan sa ating pain. You are cursed. You'll never succeed. This is your fault. Pero paalala sa atin sa Romans 8 verse 28, in all things God works for the good of those who love Him. Kahit pa maraming kagat ang buhay natin, si God ang laging kumikilos. Nang nakagat si Paul ng viper, hindi siya nagpanik o hindi siya nakipagtalo dito. Anong ginawa niya? He shook the snake into the fire. I-compare natin ito kay Eve sa Genesis 3 verse 1 to 5. Nakipag-debate siya sa serpent at nadaya. Kapag nakagat ka ng buhay, huwag kang makipagtalo sa shame, guilt, and condemnation. Shake off the lies and mag-focus ka sa sinabi ni God tungkol sa iyo. 2 Corinthians chapter 12 verse 9 says, "My grace is sufficient for you, for my power is made perfect in weakness." Ang grace ni God ay mas malaki kaysa sa anumang kagat or bite sa buhay na naranasan mo. Kapag dumating ang challenges, huwag mong hayaang manatili ito. Harapin ang sitwasyon pero huwag i-entertain ang mga bulong ng failure o condemnation. Shake them off through faith. Sa Acts 28:4, when the islanders saw the snake hanging from his hand, they say to each other, "This man must be a murderer." Agad nilang hinusgahan si Paul, "This man must be a murderer." Akala nila ang kagat ay simbolo ng divine punishment. Pero ang response ni Paul, ang pag-shake off niya nito, ang nagbago ng kanilang pananaw. Ang trials ay hindi nagde-define sa'yo. Ang response mo ang gumagawa nito. Sa Hebrew, ang salitang hand or yad ay simbolo ng power and authority. Kumapit ang snake sa kamay ni Paul, pero hindi niya hinayaan na agawin nito ang kanyang authority or purpose. Ano ang nakakapit sa buhay mo ngayon? Sa isipan mo, sa relationships, o sa mismong health mo? Tandaan mo to, ang kagat ay hindi ang katapusan. Magtiwala ka na gagamitin ito ni God for His glory. Ang mga actions ni Paul ay mas malakas pa kesa sa kanyang mga salita. Nakita ng mga tao na hindi siya nasaktan ng kagat at naniwala sila na may kakaibang kapangyarihan sa kanya. Kalaunan, pinagaling ni Paul ang ama ni Publius at iba pang mga tao sa isla na mababasa natin sa Acts 28 verse 7 to 9. This is so amazing kasi ang kanyang mga sugat ang nagbukas ng pinto para sa kanyang ministry. Ang iyong sugat kapag isinuko mo kay God ay nagiging testimony. Kaya nang sinabi ko kanina, in all things, God works for good. Kahit pa ang kagat ng ahas or kagat ng buhay. Try to remember a challenge na hinarap mo noon. Paano naapektuhan ng iyong endurance of faith ang mga tao sa paligid mo. Remember na minsan ng iyong scars ay mas nagsasalita ng mas malakas pa kesa sa iyong mga salita. Matapos i-shake off ni Paul ang snake, pinagpatuloy ni Paul ang paggawa ng apoy. Hindi siya nagreklamo o nagdwell sa pain and nag-move forward siya. Ang pag-shake off sa snake ay hindi denial, it's faith actually. Ang miracle ay hindi lang na hindi nasaktan si Paul. Ang isa pang miracle dito is hindi siya naging bitter. Sa Jewish thought, ang trials ay parang refining fire. Sabi sa Malakay 3, si God ay nagre-refine sa atin tulad ng silver. Ang kagat ay hindi parusa.
ito ay opportunity para lumiwanag ang glory ni God. Let's accept the fact that sa buhay natin, kakagatin talaga tayo ng mga ahas because ang ahas ay nangangagat talaga. Bahagi ito ng fallen world. Pero here is the good news. Kaya ni God gamitin ang mga pinakamasakit na karanasan mo for His glory. Ang iyong scars ay maaaring maging message mo. Ang iyong sugat ay maaaring maging witness. Let's be like Paul. Let's shake off the snake and magtiwala tayo sa purpose ni God at hayaan natin siyang gamitin ng bawat hamon for His glory. Hindi na shaken ang faith ni Paul, sa halip ang faith ni Paul ang yumanig sa ahas. At ang parehong Diyos na nagpalakas kay Paul ay siya ring magpapalakas sa iyo.